sa lawan. Ha? May guess kaya siya. Siguro, wala yata. Yung kahapon lang try yan. Wala si KT, sabi ako lang mag-isa na yun. Hoy, kamaligaw ka. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng kawani na ating minamahal na lungsod ng Maynila. Ang Ospital ng Tondo ang naatasan na mamuno sa seremonya ng lingguhang pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Uumpisahan ito ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas habang inaawit ang ating pambansang awit na pangungunahan ng Austin Coral sa salin ng tugtugin ng Bandang Maynila. Isang mataimtim na manalangin naman ang iaalay ni Binibining George Tamundong. Pangungunahan naman ni Dr. Alisa Fernando ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Susunod ay aawitin naman ang awit ng Maynila sa pangunguna muli ng Austin Coral sa sali muli ng Banda ng Maynila. At ito ay susundan ng panunumpa sa Bagong Pilipinas sa pangungunahan ni Ginang Mary Ann Porciuncula. Pangungunahan muli ng Austin Coral ang pag-awit ng himno ng Bagong Pilipinas at magbibigay naman ng maikling mensahe ang aming pinakamamahal na direktor, Dr. Edwin C. Perez. Tayo po ay magsiyoko at danghin ang presensya ng Panginoon. O Panginoon namin, kami po ay nagpapasalamat na sa aming pagising sa umagang ito ay may taglay kaming lakas at talino na kaloob mo. Sana patuloy mo pong igawad sa amin ang karunungan at kakayahang nararapat upang ganap naming maisakatuparan ang mga tungkuling nakaatang sa balikat ng bawat isa sa amin. Naway patnubayan ninyo ang mga namumuno sa amin upang maipagpatuloy nila ang kanilang magandang layunin na maipabuti ang pinakamamahal naming lungsod. Taglay ang iyong gabay at kalinga, hari nawa bilang iyong alagad, pag-ibayuhin namin lahat ang tapat na paglilingkod at pagsunod sa iyong busilak na adhikain. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Itaas ang kanang kamay para sa manunumpa sa watawat. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan, na may dangal, katarungan at kalayaan. Na pinag-iisip na malamang makansa. Ikaw pa.
Magalang Kamay. Panata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki ko na isasabuhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglayang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. May giging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. galang-galang na Mayor Francisco Isko Moreno de Magoso,
sa ating kagalang-galang na Vice Mayor Angela G. Atienza, sa ating Secretary to the Mayor, Honorable Manuel Lecter Sargal, sa ating City Administrator, Attorney Wardy Quintos, ating Chief City Legal Officer, Attorney Lucio M. His Jr., sa kagalang-galang ating mga konsihal dito sa Luzon ng Maynila, sa aking mga kapwa department heads at mga hospital directors, sa mga masisipag at dedikadong kawani ng ating mga ospital at sa lahat ng empleyado ng Manila City Hall. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ospital po ng Tondo ay meron na pong 31 years na tapat na naglilingkod sa ating komunidad dito sa Maynila. Patuloy na nagsusulong ng layunin magbigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ito po ay libre sa ating mga kababayan. Libre ang konsultasyon sa outpatient, sa emergency room. Libre po ang laboratorio. Kagaya nung lagi natin nire-request na urinalysis, CBC, lahat ng mga procedure sa lab. Libre po yan. Ang mga procedure like na yung simple x-rays na ginagawa halos araw-araw pati sa ating mga kawani na empleyado ng City Hall ay libre po yan. Hindi lang sa ospital na Tondo, sa lahat po ng ating mga ospital. Libre ang ultrasound at saka yung ating lagi rin nire-request na 12-lead ECG. Ang mga gamot po ay libre natin na ibibigay sa outpatient, sa emergency room, sa ward, sa operating room, delivery room, lahat po yan ay libre. Ito po ay sa tulong ng ating mga specialist. Ito sa ating hospital po ng Tondo, meron tayong specialist na mga doktor ng internal medicine, pediatrics, surgery, OB and gynecology. At yung po na mga misang mga minor OR sa ating outpatient po ay ginagawa po din ng hospital ng Tondo. At sa araw-araw po, umaabot tayo ng mga average po na 150 patients. Ito po ay nakikita everyday sa OPD at saka sa emergency room. At umaabot naman po kami ng average na 50 patients. Sometimes ito po pagka medyo mayroong kalamidad, like yung lepto sa baha o dengue, umaakit tayo ng mga 80. Nagdadagdag po kami ng mga kwarto, ng ward, para matugunan po lahat ng pangangailangan ng aming mga pasyente. Pinagmamalaki po namin na ibahagi ng ospital nito ay patuloy na tumatanggap ng excellent ratings mula sa Department of Health. Ito lang po last October 15, 2025, nakamit namin ang rating na 87.24 sa Department of Health. So, continuous po. Lagi tayo pumapasa dyan. Dahil isa po ay isang team na nagpupunta from Department of Health para mag-inspection sa mga ospital. Hindi lang po kami, pati po lahat ng ating mga ospital. At last month po, September 2025, kami po ay pumasa na naman sa ISO Quality Management Standard ng 9001. Nakamit po ang Excellent Award from ISO. Ito po mga nakalipas na 4 na taon. Ang claims po namin sa PhilHealth ay naging triple po. Sa katunayan po ay nakamit din namin itong mataas na claims ng ating hospital para mapakinabangan ng ating syudad. At bukod doon, mataas din yung rate na nakuha natin doon sa pagbibigay po ng binibigay ng PhilHealth na professional fee, na yan po ay pinaghahati-hatian ng mga empleyado ng hospital sa 7 hospital, ganyan po. Yung po ay binigyan po tayo ni Yorme ng 50-50% na hatian sa mga doctors at saka sa non-doctors. Maraming salamat po, Yorme. Lubos po kami nagpapasalamat sa papibigay mo, Mayor, ng prioridad sa kalusugan, edukasyon, pabahay at mga trabaho.
Malaking bagay po ito para sa mga Manileño. Salamat po sa on-time na sweldo ng ating mga empleyado, lalong-lalo po sa mga job orders, mga contract of service. Salamat din po sa rehiring ulit ng aming mga job order employees at saka yung mga contract of service employees. Salamat din po at malaking tulong yung naibigay sa amin ni Mayor na parang computer lab and tablet na nag-aagamit ng aming mga empleyado sa pag-encode, lalong-lalo na sa PhilHealth. Salamat Mayor sa Insure, sa Pediasure. Hanggang ngayon po, everyday binibigay namin sa mga pasyente, lalo na sa ating mga lolo at lola. Salamat po. Ngayon, ito pong October 15, 2025, meron po kaming 15 employees. Ito po ay dati mga job order at contract of service na ating po na-hire ng permanent na po. Asa ba yung 15 employees? Maraming salamat, Mayor, na hire po. Parang umabot po yata ng mga 1 to 3 years bago sila ma-permanent. Yan po ay yung mga nurse natin at graduate po yan ng PLM. Tsaka yung dalawa naming doktor na ating na-hire ng permanent, graduate po ng PLM. Congratulations PLM. Top 1 po yan sa board exam ng medicine. Maraming salamat Mayor sa pagbibigay po ng importansya sa aming mga empleyado sa ospital. Ang inyong tunay na malasakit at tapat sa serbisyo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa amin sa Ospital ng Tondo or Oston upang maglingkod ng buong puso at integridad para sa bawat Manileño. Mabuhay po kayo at mabuhay ang lungsod ng Maynila. Nais ko pong tawagin ang nag-iisang mayor na hindi napapagod. Ang ating pinakamamahal at malapit na po mag-birthday. Happy birthday po, Mayor! Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Lilipas din yan. Tulog ka lang yan. Medyo sa lahat na sinabi ni Doc Edwin, totoo except for one. Hindi raw ako napapagod. Hindi po, masakit po sa katawan to. Tacit point na ako. Ito palang darating na linggo na to. 51 na ako. So that is minus 23. So it's about 28. Kasama ninyong 28 years. Most of it doing public service. Dito na po ako naubusan. Naubusan ng buhok. Lahat na ng linya ko sa mukha. But I'm happy to be of service. And congratulations to Dr. Edwin Perez, our director, at 10 ng ating mga kasamahan sa Oslo. Huwag kang mag-alala, Doc Edwin. May awa ang Diyos. Bago ka man lang magretiro, someday, somehow, magkaroon kayo ng bagong bahay. Bagong lugar for our hospital ng Tondo. Masyado na pong maliit para sa populasyon ng District 2. May awa ang Diyos, sumulat naman na ako. Hindi ko lang alam kung ano magiging reply. Muna natin hanapin lupa. Yung pera, ayun, yung pa isang problema. Sa pangarap, sobra-sobra. But hopefully, may awa ang Diyos. Magkaroon kayo ng bagong bahay na mas malaki para mas marami tayong mayakap ng mga kababayan natin. So, to those
who waited 3 years, took only 3 months for you to wait. Doon sa 15. And sometimes good things come to those who wait. I'm happy, proud of you, at sa lahat ng ating medical and non-medical members of the Austin family. Manatag kayo. Sa alam ko, pinakamasaya itong Pasko, MHD, saka mga hospital. Kayawan Diyos. Maswerte kayo. But then again, isa lang naman ang request ko. Alam nyo, ang taong may sakit, walang matatanggap na katwiran. Pag may nararamdaman ng tao na karamdaman, talagang siyempre minsan hindi niya maunawaan yung mga procedure, mga pamamaraan. Kaya the least thing that we can give to them on top of our healthcare delivery of service is isa lang hinihingi ko, can you smile? Always smile with our patient. Ngitian nyo lang. Hingin ko kahit na anong nararamdaman nun. Uhupat yung kanyang pagka irritable. Always smile while you're kausap nyo ang ating pasyente. Tayong mga nakakaunawa, lalo dapat lumawak ang ating pangunawa. Paramdam natin sa kanila, sa ating mamamayan, na ang pagmamalasakit ng ating mga doktor and non-medical personnel of MHD in our health center, MHD in our hospitals, na talagang masarap pumunta sa pampublikong ospital at matutugunan yung pangangailangan nila sa usaping pangkalusugan. And to PLM, palakpakan natin ang PLM. Ang PLM, I think the other day, about 4 or 5 days ago, top-notcher. Grabe, ang galing. And kung nasaan man, ngayon, ang ating dating butihing mayor, Mayor Lacson and Mayor Villegas, those two mayors, we owe it to them. Imagine if every leader in this country or local government unit makaisip ng programa, ilang henerasyon na ay patuloy pa rin pinakikinabangan ng kanyang nasasakupan. Nasa ilalim na sila ng lupa hanggang ngayon. Ang bagong henerasyon ay patuloy na napapakinabangan ng mamamayan. So that's why we owe it to them. We owe it to Mayor Lacson, to Mayor Villegas. At hindi lang napapakinabangan, kapag puproduce pa tayo ng magagaling na profesional. And with that, we are continuing, lalong nagtutuloy-tuloy ang pag-aalap ng damdamin ng inyong lingkod na palawakin, palakihin, at pagandahin. And soon, I'll share it to you, the future in the coming weeks of our lives of Pamantasan Lungsod ng Maynila College of Medicine in Roas Boulevard. That will cater from today's 300 possible medical professionals. We can now produce about 5,000 of them. So that's how many thousands of percents ang growth na maaari natin ma-produce. At yan, masasabi natin that the city government, the city of Manila, will now be part of nation-building approach by producing more doctors and medical professionals in the city of Manila and in the country. So
Umiawa ang Diyos, inilalapat na, nahanap na lang yung tsape. Malay ninyo, yung pinasyalan ko doon sa kabilang ilog, sa kapitbahay natin, malay nyo, mag-guide yun. And I'm happy to share. I don't want to get too excited, but lalo na yung mga taga-Maynila rito na mga empleyado natin at sa mga mamamayan sa Luzon ng Manila. I am hoping and optimistic that good things will come to the city of Manila. And if these things will happen, o yung mga apo ninyo, mga anak nyo, at magiging anak ng apo ninyo, ilang henerasyon ang makikinabang sa mangyayaring yaon. So, tayo naman, basta tayo tuloy-tuloy lang. Lakasan natin ang loob natin, bagamat talagang tukod na tukod tayo sa pananalapi. Pero nung isang araw, naka-delay siya na naman si Paul at saka si Sidiad. Singil na naman tayo ng 32 million. 32 million. May flood control. Nagpa-flooding din ng SOA. Or statement of account. Marami pa. Marami pa. Kaya lang may paglalaanan tayo dyan sa ating mga obligasyon ng lumang panahon. As I have mentioned, I will continue to recognize PYO, commercial obligations done in the past. Mahirap. Sa totoo lang, pwede ko naman limutin na yun. Pero, anong benepisyo sa Maynila? Ano magiging mukha ninyo? Kapag tinawag tayo yung mga taga-gobyerno ng Maynila, manunuba yan. I don't like that. Total, responsibilidad na natin to. But I need your help. I really need your help. With all humility, I really need your help. Just excel from your field of undertaking. Tulong-tulong tayo. Ito, makatatawid tayo, makararaos tayo. Nairaos ko na yung lespo. Masasaya mga misis niya nung nakaraang linggo. Nadali ko na yung July, August, September of 2024. Opo, totoo yun 2024. But hopefully yung aking mga PWD naman at solo parent at siyempre yung UDN. Kasi yung PLM nakadalawa na sa akin. Naka-58 na yun, saka naka-19. So, mapapasin ninyo, kaya ko yan ikinukwento sa inyo, para bang ang nangyayari sa Manila, hand to mouth. Pag may tsape, arya. Yung iba naman, yung mga low-hanging fruit, gawa, trabaho. And like what Edwin Perez, Director Edwin Perez said, yes, we will continue to invest in healthcare, housing, education, and jobs. And we have continuous growth of new businesses in the city, and new jobs are being created with this liberalization and doing some ease of business in our rules and laws in their respective agencies, Bureau and Department of the City Government of Manila. More to come. They are coming back to Manila. That's why, sabi nga ng kanta, I keep coming back to Manila. And yes, they will. They will go back to Manila. Because Manila, not only for each and every one of you and our people, to the businesses, it's a land of opportunity. That's great opportunity in Manila. Untapped or underutilized. And as a city itself, as you all know, yes, we're old,
But we can make it pleasant at panatag ang pamumuno. So sa inyo naman, mga kasama ko nagtatrabaho, lapit na, tulog na lang, mararamdaman nyo na naman ang simoy ng Pasko. Kunti na lang. Tama ba yung oras? Pareho kami ng oras. O nga pala, kinilala, saan si Crystal? Kinilala tayo, no? Crystal, itong ating clock tower ng UN, something like that. Kinilala na yung dating tambakan ng basura. Alam niyo ba ang basura niyan? Simula sa ground floor pataas. Noong first term natin, inayos natin. Ngayon naging pasyalan. O ngayon, kinilala na ng mga international organization yung kahalagaan ng pagsasama. Yan ang ating magiging gabay. But then, with all humility, I am asking each and every one of you, tulungan niyo ako. I cannot do this on my own. Bawat isa sa inyo ay may halaga. May gawaing maaaring magdulot ng pagtangon, sigla at tagumpay ng ating pamahalang lungsod. At pag ang pamahalang lungsod naging masagana at matagumpay, siya namang ikabubuti ng ating 2 milyong mamamayan sa lungsod ng Maynila. So muli, mag-iingat kayo. Ang dalangin ko ulit, it's Monday, start of the week. I hope that God will keep you always healthy. Pag kayo nakararamdam na ng paninikip ng dibdib, na kayo magpa-angiogram sa mga private hospital. Punta lang kayo kay Padilla, kay Director Padilla. Wala kayong gagastos 50,000, 80,000. Pati kamag-anak nyo, huwag kayong mahiya, ha? Pati kamag-anak nyo, kakilala nyo, kaibigan nyo, ex nyo, jowa nyo, welcome sila lahat sa Maynila. We invested into this machine so that we can keep everyone safe and healthy. So now, I'm praying that this week and many days to come, that God will continue to guide and keep you safe. Muli, magandang umaga, mga kapwa ko, kawani ng pamahalang lungsod ng Maynila. Maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng buong Manila. God first. Thank you.